Hello friends, Tawi Remaldora po. Good morning. Kamusta po kayo ngayong umaga? Andito ulit tayo para magpatuloy sa ating pag-aaral tungkol sa mga katotohanan ng Diyos. At ito po ay karugtong doon sa ating mga tinalakay tungkol sa mga bulaang propeta. At partikular na yung nasa Davao. At lagi dapat tayo mag-ingat sa mga bulaang propeta dahil kaluluwa po natin ang mapapahamak kung madatnan tayo ni Kristo na hindi ganun ang ginagawa. Ano ang ibig sabihin? Pagka nadatnan ka ni Kristo na hindi kalooban niya ang iyong ginagawa, ay hahantong po kayo sa paghatol at ganun po ang mangyayari. So, inaasahan kasi ni Kristo yung ganun na pagbalik niya, dapat ang kanyang mga lingkod ay nananatili sa paggawa ng kanyang kalooban. So, balik tayo doon sa bulaang propeta na tinatawag nilang Kibuloy. At ang taong ito ay matindi kung kanyang ipakilala ang kanyang sarili. Siya daw si Kristo, siya daw yung Son of God, siya daw yung appointed Son of God, siya daw ang daan papunta kay Ama. Kahit maglulupasay ka pa daw, kung hindi ka dadaan sa Kanya, hindi ka raw makakarating sa Ama. At sabi niya, sa Kanya daw yung sanglibutan, sa Kanya daw yung mga kaluluwa na 7 billion, sa Kanya daw yung ginto ng Amerika at ginto ng Germany. So, dito makikita natin mga kapatid na hindi po siya nagsasabi ng katotohanan. Ang Diyos, si Kristo, hindi niya pinapangaral yung totoong Kristo at totoong Diyos Ama. Ang kanyang ipinakikilala na Kristo ay yung kanyang sarili. So, hindi nagtatapat sa Diyos ang taong ito. So, pagka ang tao hindi nagtatapat sa Diyos, mas lalong magagawa niya na hindi magtapat sa kanyang kapwa-tao. Dahil ang taong ito ay hindi nga nagtatapat sa Diyos, ang ginagawa niya, mga illegal activities. At kung iisa-isahin natin yung kanyang illegalities, maghapon tayo rito, hindi natin matatapos yun . Pero partikular yung kanyang ginawa na illegal ay yung pagtangka na magpuslit ng dollars mula sa Honolulu, Hawaii. Nangyari yon noong February 15, 2018 nung mahuli ng mga otoridad sa kanyang private plane yung $350,000 at mga pyesa ng rifle baril. Nahuli yun sa kanyang private plane. Kasama niya dito si Felina Salinas. Bali, 6 sila. Ang nangyari ay inaresto nga sila at nakulong. Pero itong si pastor ay nakalaya pagkatapos ng isang araw dahil yung nakita doon na $350,000 ay inako ni Felina Salinas na kanya daw yun. Kaya lang, itong si Felina Salinas ay siya ang nagdosa
Bagamat nagpiyansa rin si pastor, kaya lang, ang nagdusa itong si Filina Salinas. Siya ang nakulong at saka siya ang nakasuhan. Ay ang nangyari noon ay pati yung private jet ni pastor ay hindi niya na iuwi ng Pilipinas. Kasama na nakonfiska sa Honolulu, Hawaii. Kumbaga sa jeep na nakadisgrasya ay ano ba nga tawag doon pagka nabangga yung jeep mo, wala kang lisensya, tapos may mga damages na kukunin yung jeep mo, tapos ikaw makukulong, ganon. Ang nangyari kasi doon kay pastor ay hindi niya naiuwi sa Pilipinas yung kanyang private jet. Namasahin na lang siya, sumakay siya ng commercial plane. Yon. Kasi sa Amerika may batas na pagka ang ilalabas mo na dollar ay higit sa $10,000 ay idideklara mo na yon para sa hiwalay na proseso. Pero ang idineklara nila ay $40,000. Yun lang ang idineklara nila. Pero nung mahuli sila, ang nakakuhang pera sa jet nila ay sa jet ni pastor, nakuha doon yung halagang $350,000. Ang dineklara kasi ni Salinas, $40,000. Hindi nakadeklara yung totoo na halaga na dala nila. Ang dala nila ay $350,000. Yun po. Bandang huli ay naalaala siguro nitong si Filina Salinas na medyo nagkamali siya sa kanyang desisyon. Kinanta niya si pastor na kay pastor naman talaga daw yung pera na yun. Kaya yung kaso na yun hindi pa yun tapos kasi hindi naman si pastor bumabalik doon para harapin yung kaso. At may balita yan, naibalita yan matagal na Anong taon pa yun? February 15, 2018, buhay pa si Mike Enriquez noon ang sabi doon, Apollo Kibuloy arrest at Hawaii, February 15, 2018. Pastor Apollo Kibuloy and 5 others were detained in Honolulu after U.S. Customs agents found $350,000 and rifle parts inside the private plane he boarded. Yun po. Under U.S. laws, travelers should declare the amount of dollars they were bringing out of the country if this exceeded of $10,000. Yun po. Dapat kung higit na sa $10,000 ang ilalabas mo mula sa bansa nila, idideklara mo na yon para sa proseso. Kaso ang idineklara nila $40,000 lang. So, yun lang, malaking kasalanan yun sa batas ng Amerika. Ay ganun talaga kasi ang taong ito ay hindi nagtatapat sa Diyos. Natural, kung hindi nagtatapat sa Diyos, mas lalong hindi makapagtatapat sa mga tao. Katulad nung ginagawa niya na pag-deploy ng mga na-recruit niya, ni-deploy niya sa iba't ibang bansa, particular sa Amerika. At may dala-dala silang dokumento, mga papel ganon. Pagka sinita sila, sasabihin lang nila na yung kanilang masosolicit ay para sa kanilang scholarship. Nagkukunwari silang mga scholar ni pastor. Tapos sasabihin nila na para yon sa foundation. Ganun, pero hindi.
Ang talagang masusulisit nila ay mapupunta kay pastor yan. Ang mga pamilya ng mga ito hindi nakikinabang sa kanilang mga pinaghihirapan sa ibang bansa. Yung iba sa kanila nagpapanggap ng mga pipi at bingi. Sasabihin nila gano'n. Ibig sabihin, hindi siya makapagsalita, hindi siya makakarinig, may papel lang pinapakita. Pero ang totoo, hindi sila pipi at bingi. Yun ang sinasabi mismo ng kanyang dating miyembro na si Arlen Stone na sa Amerika ngayon. So, ganun ang nangyayari sa tao pagka hindi tapat sa Diyos, hindi rin yan magtatapat sa tao. At kung hindi tapat sa maliit na halaga, hindi rin yan magtatapat sa malaking halaga. At pagka nagsisinungaling yan sa harap ng mga tao, siyempre, hindi yan tatanggapin ni Kristo. Pagkakasinungalingan ang itinuturo sa tao, hindi yan kikilalanin ni Kristo. Itinatwa niya si Kristo sa harap ng mga tao, itatatwa rin naman siya ni Kristo sa harap ng Ama. Ganun po yun. Ay basahin nga natin sa aklat ni Mateo 10:32 hanggang 33 kung ano ang sinasabi ni Kristo. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng Ama, sabi niya, Mateo 10:32 hanggang 33. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. 33. Datapat sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ganun po yun. Kinaila niya si Kristo. Pati ang Ama ay ikakaila naman siya ni Kristo sa Ama. Hindi siya ina-acknowledge ni Kristo dahil ikinakaila niya ang Diyos at si Kristo sa harap ng mga tao. So, sana mga kapatid ay may natutunan tayo dito na dapat matuto tayong kumilatis sa mga taong lumalapit sa atin na nagpapakilala na siya yung totoong sa Diyos, na aakayin kanya para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Ay suriin po ninyo ang tao na nagsasabi ng ganun. Sukatin nyo siya, suriin nyo siya gamit ang Biblia para hindi kayo maloko. Hanggang dito po lamang mga kapatid. Maraming salamat. Ako po si Tawi Rimaldora. Maraming salamat at maraming salamat sa Diyos.